So, welcome mga kalinis. For today's video, titignan na naman natin ulit kung saan ba ang mga parte ng mga bagay na dapat nating linisin. Saang parts ng bahay. Kasi linis lang tayo ng linis ng floor, mop, walis, vacuum. Tatanggal din tayo ng ating mga alikabok. Pero saan nga bang mga parte yung mga hindi nila napapansin na dapat linisin? So, papakita ko sa inyo kung saang mga parte. Medyo mess ang bahay natin ngayon, pero papakita ko sa inyo kung saang parte ng bahay ang mga dapat linisin. So, anong panlinis ang dapat natin gamitin dito sa mga ipapakita ko? Ang simple lang, ang towel. So, saang mga parte ba? Of course, number 1, ang mga bintana. Kahit kakaibang bintana meron kayo, nandiyan dyan ang mga alikabok, ang gilid ng bintana, ang mga kataas-taasan ng ating mga shelf. At ang number 1 na kinakalimutan ng lahat ay ang mga gamit. Ito, isang beses, hanggang 2 beses sa isang linggo ko nilinis, ibabaw ng mga bottles na nakalabas. Katulad for example na lang yung kapekahan ko is, look, kape yan na dumi. Pero mga alikabok. At saang parte pa ba? Meron tayong mga parte na mga cabinet na sa baba na may space na ganyan. Yan, malikabok din yan. And yung mga may space sa dito. Yan. Yan. Inalikabukan din yan. Saan pa ba? Of course, yung mga normal is yung mga taas. And sa baba rin. And mostly yung mga bahay, ewan ko sa Pilipinas, kung karamihan ng mga bahay ngayon dyan is may space. Pati ito may space to, and yung space na to, yan, nililinis rin yan. And saan pa ba? Yung ating mga ilaw. Depende kung anong ilaw meron kayo, pero sa palibot niyan, at sa mga pundilya niyan, ay maalikabok din at nililinis rin yan. Sa taas din, kataas-taasan, merong space kung saan pupunta yung alikabok at nililinis rin natin yan. And saan pa ba? And sa mga ating mga larawan. Sa ating mga larawan, sa taas ng mga larawan is may space. Kalilinis ko lang kasi nito, kaya wala masyadong dumi talaga. And yan yung number 1 na tinatarget ko kapag tinatamad ako. Yan yung mga nililinis ko kasi ang bilis linisin. Kaysa sa pagbabacuum. Pag alam ko malinis yung mga sulok-sulok, masaya na ako. Kahit hindi ko pa nababacuum yung sahig. Kasi yung pangasulok-sulok yun yung nakakairita, diba? So, ano pa nga ba? Yung mga side ng ating mga sofa. Sobrang malikabok yan agad. Kalilinis ko lang nga ito, pero dahil itim to, kitang-kita mo kaagad yung alikabok niya, pero hindi siya nakikita sa video, but you know what I'm talking about. Of course, nililinis din natin yung, tinatanggal natin yung takip ng sofa, at nililinis din natin yung ilalim, pero but I think yan ay obvious naman na, kasi hindi ko na masyadong pag-uusapan yan. Ito naman, actually, kalilinis ko lang din nito kahapon. Pero dito sa mga ibabaw niyan, maraming mga alikabok. So, nililinis din natin yan. May ginagamit akong white sponge eraser para manatiling maputi ito. Kasi lagi natin itong pinipindot. Minsan nag-brown yan eh. So, ginagamit ko yung white sponge eraser na para bumalik siya sa tunay niyang kulay. And, of course, palagi lang yung tuyong lampe para tanggalin yung mga alikabok. And, of course, sa ibabaw ng ating TV, sa likod ng ating TV, sa gilid, itong mga spaces na yan, nag-iipon yan sila ng alikabok. At kung saan mga importanteng mga bagay, katulad ng TV, kailangan nating tanggalin yung mga alikabok niyan sa ibabaw ng wifi at sa ibabaw ng stand. So, ang TV rin, kailangan din nating linisin, no? Meron ako ditong isang panlinis na sa TV ko lang talaga siya ginagamit. Ito, kasi malambot siya. Sobrang lambot niya. So, ang ginagawa ko is parang winawagayway ko lang yan para mag-alisan yung mga maliliit na alikabok. Because hindi ko nire-recommend na kuskusin natin yung TV natin. So, dapat nating linisin. Yun nga, sa ibabaw ng ating mga larawan at sa ibabaw ng ating mga pinto. Ito, hindi na pag-uusapan eh. Sa ibabaw ng pinto, tignan nyo kung gaano karaming alikabok ang makukuha nyo sa ibabaw ng pinto. Ako masyado akong malinis pagdating dyan. So, I don't think may makita tayo today. Talagang
Ito yung mga number 1 na nililinis ko. Sa ibabaw ng salamin, kung ganyan ang salamin nyo, sa mga may space na mga shelves, sa mga ganyan. So, I hope na nagkakaroon kayo ng clue sa mga bahay nyo. Of course, hindi pare-pares ang bahay natin, but alam nyo na kung saan parts yung mga lilinisin. So, etong part na to, because mayroon akong isang video dyan na pinakita ko kung paano linisin ang bathtub, pinakita ko paano linisin ang wall, kung saan dapat tignan, kung saan lilinisin. But dito, hindi naman to pwedeng basahin, hindi ko naman shower yan, no? So, ang ginagawa ko lang dyan is, actually, pag hindi mo to nilinis, magiging maalikabok to at pangit siya tignan pag maalikabok siya, tas minsan matatalsi ka ng tubig, tas magdidikit-dikit, so parang pangit na niya. So, bago pa man magkaroon ng talsik ng tubig, always natin nililinisin, naalikabukan natin siya. Meron akong ginagamit na parang mop, na ginaganyan ko lang yung mop, na tuyo. Puro tuyo lang ginagamit ko. Tuyong lumpet, tuyong mop, and sa taas, palibot, ganyan. Ito pa nga, huwag din natin kakalimutan pag naglilinis tayo ng shower, no? Sa taas dito. Diyan. Sa taas ng salamin. Sa mga gilid-gilid, sulok-sulok. Yan, napaka-importante yan. Yan. And ano pa ba? And I think, na-cover ko na ang lahat sa ngayon. Kung meron pa akong mga nakakalimutan, of course, sasali ko lang siya sa aking next video. And number 1 mga importante is lahat ng mga side-side. Yan ang mga, tignan nyo, pagkatapos nyo linisin ng mga side-side, kahit hindi pa malinis ang floor. Kahit na hindi nyo pa naalikabukan talaga lahat ng mga bagay na of course normal na inaalikabukan kagaya nito, ay feel nyo na kagad na malinis. Kasi yung mga side-side, lahat ng mga parts na may mga ganito, linisin din natin yan. So, yun nga, thank you mga kalinis! Kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe. And don't forget to like the bell button for our latest update. Thank you!